Magandang araw, JIP. Pasensya na kung matagal tayong walang upload. Medyo naging busy lang pero ayun nga, ilang araw na lang announcement na ng winners ng oversized shirt at hoodie. Nakapili na kami ng ilang winners at patuloy kaming namimili. Kaya huwag kalimutang mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle. Muli, ang announcement ng winners ay sa December 15. Mapapanood yun sa channel ng JD. Nariyan ang link ng YouTube channel sa comment section. Click nyo na lang subscribe at abangan ang announcement kasi baka kayo ang winners. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nino. Taong 1951, Samar. Isang linggo ng sunod-sunod na napapaginipan ni Nino ang sumakabilang buhay na tiyuhin. Isang taon na ang nakakalipas magmula ng bawian ito ng buhay. Nagmula ito sa away inuman. Hindi man nasaksihan ng pamilya ang buong kaganapan. Ngunit ayon sa mga kainuman, may galit ang sumaksak sa kanilang kaanak. Likas na palakaibigan ng tiyo, kaya naman palaisipan sa mga ito ang naging motibo ng pumatay. Gusto man ng pamilya na bigyan ito ng katarungan, ngunit hindi na nangyari pa. Dahil walang nakakaalam kung nasaan ang gumawa. Dahil nakakaramdam si Nino na isa itong mensahe sa yumaong tiyuhin, pilit niyang pinagtagpi-tagpi ang napapaginipan. Minabuti ni Nino na ipagbigay alam sa ama at sinabi naman ito na pumunta sa puntod at kausapin ng tiyo. Nang sumunod na araw, maagang gumising si Nino. Nagluto ng mga paborito ng tiyo para dalhin sa puntod. Nang matapos ay nagpaalam na sa ama upang pumunta sa sementeryo. Habang naglalakad ay pilit pa ring inaalala ni Nino ang buong nakita sa panaginip. Ngunit napakahirap alalahanin at parang pinaglalaroan lang siya ng tiyuhin. Nang makarating sa puntod ay kaagad na inilatag ang mga dalang pagkain. Nang akmang magsisinde ng kandila, nagulat ang binata nang makitang bukas ang nicho. Itinapat ni Nino ang muka para tignan ang nasa loob at nakita na wala ang bangkay ng tiyuhin. Nakaramdam ng kaba ang binata. Maya-maya pa ay may dumaang sepulturero. Kaya naman hindi niya na pinalagpas ang pagkakataon upang magtanong. Amanong, itatanong ko lang po sana kung may napansin po ba kayong nagbukas ng nicho? Nawawala po kasi yung katawan ng tiyuhin ko eh. Wika ni Nino. Dali-daling tinignan ng lalaki ang butas. Napakanot lang ang noon nang makumpirmang wala nga ang bangkay sa loob. Ayon dito, wala naman siyang napansin na pagala-gala sa sementeryo ng mga nakaraang araw. Maaaring tanungin ni Nino ang mga nagro-rondang tanod sa lugar tuwing gabi. Matapos makapagsalita, nagpaalam na ang lalaki at nagpasalamat si Nino. Dahil sa hindi alam ang gagawin ay umuwi na ito at inilahad sa ama ang nakita. Malamang aswang na naman ang may gawa ng pagkawala ng bangkay. Wika nito habang umiiling. Hindi naman umimik pa si Nino dahil gulong-gulo na ang isipan. Magmula ng araw na yun, kung saan-saang albularyo nagawi ang mag-ama. Ngunit ni isa sa mga ito, hindi nakatulong dahil mailap sa tao ang mga nilalang
at tanging pangontra lamang ang kayang ibigay. Makalipas lang ang 1 linggo, may napansin ang mag-ama na isang nilalang na dumadalaw sa tahanan. Sinubukan nilang hulihin, ngunit hindi matsyempohan dahil bigla na lamang nawawala. Kasabay nito, bali-balita din sa lugar ang isang aswang na naninirahan sa kakahuyan. Nambibiktima ng mga nagagawi sa lugar at kapag nahuli ay kaagad na inilalabas ang matutulis na dila. Sinisip-sip niya ang dugo ng biktima. Dahil sa sitwasyon, minabuti ng mag-ama na mangolekta ng mga pangontra sa aswang. Isang araw, gawa ng sobrang pagod sa maghapong trabaho, nakatulog kagad si Ninyo. Ngunit bandang 12:00 ng madaling araw ay napabangon ito dahil napakasangsang ng amoy sa tapat mismo ng bintana ng kwarto. Sa sobrang lakas ng alingasaw, minabuti ni Nino na lumabas ng tahanan upang damputin kung anuman at ilayo ito sa tahanan. Habang papalapit ay mas lalong lumalakas ang amoy. Biglang napalingon ng binata nang maramdaman ang likidong tumulo mula sa likuran. Pagkatalikod, biglang hindi makapagsalita si Nino nang makita niya ang yumaong tiyo. Hindi ito gumagalaw at nakatitig lang. At maya-maya pa, may kung anong maliit na bagay ang pumuwing sa mata ni Nino. Kagad niya namang pinunasan at pagkadilat. Laking gulat nang makita sa harapan ang isang nilalang. Napakatangkad, may mahabang binte at walang tuhod. Napakapangit ng muka at napakatalas ng mga ngipin. Dahil sa nakita ay hindi alam ni Nino ang gagawin. Kumaripa siya ng takbo papunta sa natutulog na ama. Dali-dali itong ginising at pagkarinig sa inilahad ng anak. Agarang kumuha ng buntot page ang ama. Pumunta sa sinasabi nito. Nagmasid-masid ngunit wala nang naabutan pang nilalang. At ayon sa ama, maaaring nakaramdam ng dala niyang pangontra. Ngunit laking pasasalamat na din na hindi sinakta ng anak. Bumalik na ang dalawa sa tahanan. Habang nakahiga ay hindi mapakali si Nino dahil hindi mawala sa isipan na klarong nakita ang tiyo. Ilang oras itong nag-isip-isip at napagpasyahang pumunta sa albularyo upang itanong kung ano ba ang ibig sabihin ng pagpapakita. Bata pa lamang ay naniniwala na ito sa mga pangkalikasang nilalang, pati na din sa mga kakayahan ng albularyo. Pagsapit ng liwanag, matapos mananghalian ay nagpaalam si Nino na pupunta sa albularyo. Hindi naman ito pinigilan ng ama. Pagkarating sa tahanan, inilahad ng binata ang mga nakita dahil hindi naman ito bago sa manggagamot. Nagwika na lamang ito na tutungo sa puntod pagsapit ng 6:00 ng gabi. Tumango naman si Nino. Hindi na umuwi pa dahil baka malaman ng ama ang gagawin. Minabuti nitong sarilihin na muna ang balak para hindi na madamay pa ang ama kung sakaling may hindi magandang mangyari. Pagsapit ng 5:30, nagsimula ng maglakad ang dalawa papunta sa sementeryo. Nang makarating sa puntod ng tiyuhin, tumapat ang albularyo sa butas ng nicho. Lumuhod at nag-umpisa na sa pagsasagawa ng ritual. Hindi pa man nagtatagal sa pagdarasal, biglang humampas sa katawan nito ang napakalakas na hangin. Napapikit na din sa butas ng puntod si Nino. Napakalakas.
Ilang sandali pa ay tumambad sa dalawa ang nilalang na nakita ng binata sa tahanan. Hindi naman umaatake sa kinakatayuan. Nagawa itong kausapin ng albularyo. Hindi niya maintindihan ng pinag-uusapan. Makailang minuto ay bumalik na sa pagbanggit ng dasalang matanda at tumakbo papalayo ang nilalang. Dahil sa walang alam sa nangyayari, minabuti na lang antayin matapos ang matanda upang magtanong. Ilang sandali pa ay may hinugot ang manggagamot na 2 kandilang puti at inutos kay Ninyo. Sindihan ito sa tapat ng butas ng nicho. Tumango naman ang binata at habang nagsisindi ng kandila, hindi maiwasang mapatitig sa loob ng butas. Wala namang ibang nakita kung hindi ang mga buto. Ngunit may kilabot pa din sa katawan ng binata. Ilang sandali pa ay naglakad na ang matanda kaya sumunod na si Ninyo. Mabuti na lamang at pumunta ka sa akin. Kung hindi ko may paparating sa iyo ang ibig sabihin ng tiyuhin mo. Kaya nawala ang bangkay sa puntod dahil binuway siya ng isang amaranhig. Mga aswang na pumapatay, ngunit muling nabubuhay para ipasa ang lahi sa kamag-anak o hindi kaya naman sa ibang tao. Dahil sa gusto pa ng tiyuhin mo na magantian ang pumatay sa kanya, pumayag siya sa gusto ng nilalang kaya nabuhay ang katawan nito. Swerte mo lang dahil nakikilala ka pa ng tiyuhin mo. Wika ng albularyo. Dahil sa mga narinig, imbis na matakot ay nakaramdam ng tuwa si Ninyo dahil buhay ang tiyo. Kahit papano ay maaari itong makausap. Nagpatuloy lang sa pag-uusap ang dalawa patungkol sa mga uri ng nilalang hanggang sa makaabot ng tahanan ng albularyo. Sa ilang sandali ay nagpaalam si Ninyo sa matanda. Pagkarating sa tahanan, minabuti nitong ikwento sa ama ang nangyari. Nagalit ito dahil sa pabigla-biglang desisyon ng anak. Ngunit patuloy pa rin sa pakikinig sa mga nangyari. Naintindihan nito ang ibig sabihin ng mensahe. Ngunit paulit-ulit na pinayuhan ang anak na huwag magpapakampante dahil ibang nilalang na ang tiyuhin. Anumang oras ay maaari itong umatake kahit pa sa sariling kaanak. Lumipas ang ilang linggo. Hindi na magkamayaw ang mga tao sa lugar sa patuloy na pag-atake ng nilalang. Ayon sa matatanda, isa itong amaranhig. Tuwing naririnig ito ni Ninyo, naaalala niya ang tiyuhin. Kaya naman minsan nakikipagdebate siya sa mga tao sa lugar na hindi masama ang nilalang. Nagagalit naman ang ama dahil kung ano-ano ang sinasabi ng binata at masyadong nadadala sa sariling emosyon. Dahil sa madalas na napapaaway, minabuti ng ama na wag na munang palabasin ang anak dahil baka kung ano pa ang magawa ng iba sa sariling anak dahil salungat ang mga sinasabi nito sa paniniwala ng nakararami. Halos 3 linggo ding hindi lumabas si Ninyo dahil sa utos ng ama. Hindi naman ito nagpumilit pa. Gabi-gabi na lang siyang nag-aantay na may dumalaw na nilalang. Ngunit ni isang beses ay hindi na ito nagpakita pa. Isang gabi, habang kumakain ang mag-ama ay nakarinig sila ng hiyawan ng mga tao. Dali-dali silang lumabas. Tinanong ang isang matanda na tumatakbo din papunta sa nagkukumpulang tao. Ayon dito, sa wakas ay napatay na ang amaranhig. Dahil sa narinig ay kagad na tumakbo ang ama sa pinakamalapit na sapa. Nang makarating ay tumambad ang napakaraming uod. Maya-maya pa may isang matanda na lumapit. Sinabuyan ito ng itim na likido
dahan-dahang nawawala ang mga uod. Napatitig si Nino sa matanda at nakaramdam ng galit ng mabatid na ito ang albularyo na tumulong sa kanya. Pinakiramdaman ng binata ng mga oras na yon na pinaglaruan lang siya ng manggagamot. Dahil sa nakita ay tumakbo ito pauwi. Naiyak na lamang nang maisip na tuluyan nang nawala ang tiyuhin. Sumunod naman ang ama. Wala na itong sinabi pa at pinabayaan na lang sa pag-iyak si Nino. Dahil sa kaganapan, nakampante ang mga tao sa lugar. Wala na ang perwisyong nilalang, habang ang binata naman ay labis ang galit sa albularyo. Lumipas ang mga araw. Unti-unting naintindihan ni Nino ang naging desisyon ng albularyo. Pilit na ipinaliwanag ng ama na nagawa iyon ng matanda dahil perwisyo na sa lugar ang tiyo. At isa pa, patay na talaga ang tiyuhin. Katawan na lang ang buhay kaya hindi na dapat pang ipilit sa isipan na makakabalik pa ito sa dati. Samantala, pinanatili namang bukas ang nicho. Matagal na panahon mula nang mangyari ang karanasan. Hindi man nagawa ng tiyo ang misyon, ngunit dasal na lang ang ginawang tulong ng binata. Natutunan na din niya na ang kamatayan ay parte talaga ng buhay. Marami man ang hindi naniniwala kay Nino, ngunit nanatili sa kanya ang alaala na minsang muling nabuhay ang kanyang tiyuhin bilang isang aswang. Ang susunod na kwento mula sa ating kabayan na si Martin. Isang alagad ng simbahan ang lolo ni Martin na itago na lang natin sa pangalang Iking. Matagal na sa trabaho dahil nasa puso talaga ang paglilingkod sa Diyos. Iniwan niya ang pamilya sa sariling lugar at pumunta sa karatig probinsya para maglingkod sa pinakamalaking simbahan. Walang uwian sa tahanan kapag nangako ka sa Diyos na maglilingkod sa kanyang tahanan. Kaya naman tanging pagsulat na lang ang nagagawa ni Iking sa pamilya. Nung una ay tutol dito ang mga magulang. Ngunit hindi nagtagal ay natanggap na din ang kagustuhan ni Iking dahil mukhang ito talaga ang misyon sa buhay. Dahil sa mga pare at sakristan ang mga nakakasama, maayos at banayad ang naging buhay ni Iking. Dahil sa likas itong mababait at sa katunayan, ang pari dito ay halos parang ama na rin ang pakikitungo. Naging kasundo din ng mga kasama, kaya pakiramdam ng binata ito talaga ang inilaang landas ng Diyos sa kanya. Naging kasama ni Iking ang grupo ng halos 10 taon. Hanggang sa dumating ang isang araw, kinailangan ng pare na lisanin ang lugar para madistino naman sa ibang simbahan. Labis na lungkot ang naramdaman ng mga tauhan dahil napakabait na pari nito. Halos 3 araw na bakante ang simbahan at nang dumating ang bagong pare, mainit naman nila itong sinalubong. Maayos naman makitungo sa mga kasama. At ayon kay Iking, maaring pare-pareho ang ugali ng mga pare. Lahat sila ay maayos na makitungo sa ibang tao. Lumipas ang 5 buwan. Napansin ng binata na tila nag-iba ang ugali ng pare. Sinisigawan nito ang mga sakristan at maging siya. Dahil sa napapansin ay minabuti niyang magtanong-tanong sa iba pang kasamahan kung pareho ba sila ng nararamdaman. Laking gulat ni Iking nang sumang-ayon ang mga ito. Ngunit kahit iisa ang nararamdaman, minabuti pa rin nilang pakitunguan ng maayos ang pare. Nagpatuloy sa paglilingkod si Iking
Hanggang sa nakabisa ang ugali ng pare, kaya hindi na ito masyadong sumisigaw. Hindi pa man tuluyang nakakahulugan ng loob ang pare. Muli na namang may pumunta sa simbahan at nagpakilala bilang pangulo ng tahanan ng Diyos. Napatanong naman si Iking kung ano ang ibig nitong sabihin, ngunit wala namang naisagot ang iba pang kasamahan. Inalalayan nila ang nagpakilalang pangulo at sinamahan sa tuluyang bakanting kwarto. Batid nilang magkakilala at magkasundo ang dalawa. Kaya hinayaan na lamang nila dahil pareho namang nagagampanan ng tungkulin. At sa katunayan, mayaman ang nagpakilalang pangulo dahil walang awat ito kung maglabas ng mga pera. Ipinapagawa kung anuman ang makakapagpaganda ng tahanan ng Diyos. Naging pabor naman ito sa lahat dahil mas lalong nahihikayat ang taong bayan na dumalo sa misa. Sa kada linggong lumilipas, napansin ni Iking na padami ng padami ang mga lalaking pumupunta sa simbahan. Kaso nga lang, nangyayari ito kahit walang misa. Hindi rin ito nakikitang lumuluhod at nagdarasal sa altar. Bagkus kinakausap lang ng masinsinan ng Pangulo sa likod ng simbahan. Medyo nakakapagtakaman, ngunit pinabayaan na lang ito ni Iking dahil baka kakailanganin ang mga ito sa paggawa ng mga susunod na proyekto ng simbahan. Isang araw, dahil nagkaroon ng kaganapan sa simbahan, pumunta sa isang baryo ang mga grupo para magdaos ng misa. Hindi nakasama si Iking dahil sa pananakit ng tiyan. Sila lang ang naiwan sa simbahan at ang Pangulo. Naiga lamang ang binata sa kwarto. Nang akmang pipikit na sana, napabangon siya dahil sa mga narinig na halo-halong boses ng mga tao. Kaya naman minabuti nitong sumilip sa altar dahil baka hindi natuloy ang pagdaos ng misa sa ibang baryo. Nanlaki ang mga mata ni Iking nang makitang grupo pala ng kalalakihan ang nakatayo sa harap ng altar. Lumabas na din ang Pangulo dala ang isang libreta. Dahil sa takot na makita ng mga tao, minabuti ni Iking na magtago sa isang sulok na nakikita pa rin ang nangyayari. Nanahimik ang lahat. Nag-umpisa ng manalangin ang Pangulo. Ngunit lahat ng binabanggit nito ay bago sa pandinig ng binata. Hanggang sa natapos ang nalalangin, wala namang kakaibang nangyari. Umuwi kaagad ang mga kalalakihan at pumunta pa rin ang Pangulo sa labas ng simbahan para ihatid ang mga ito. Pagkabalik ni Iking sa kwarto, hindi siya mapakali dahil sa ramdam niyang may kakaiba sa mga kilos ng Pangulo. Bigla na naman siyang napahiga dahil sumakit ang tiyan. Nakatulog ito dahil sa sakit at gabi na nang magising. Nakabalik na ang mga kasama kaya niyaya siyang maghapunan. Habang abala ang lahat sa pagkain, hindi maiwasan ni Iking natitigan ang Pangulo. Ngunit ng mga oras na yun, wala namang kakaiba dahil palangiti pa din sa mga sakristan. Pagkatapos makakain, nag-abiso na ang pare na magpahinga na ang lahat. Dahil pagsapit ng umaga ay araw ng linggo at maaga ang misa. Pagkabalik ni Iking sa kwarto, sa hindi malamang dahilan, hindi na naman siya mapakali at tila ba may ipinapabot na mensahe ang katawan. Pumunta siya sa palikuran upang umihi. Nang matapos ay nakarinig siya ng kalampag ng isang metal na bagay. Sinunda ng daan kung saan narinig ang tunog at sa hindi inaasahang pagkakataon,
nakita niya ang patong-patong na bangkay sa likod ng simbahan. Malinaw din sa mga mata ang ginagawa ng Pangulo. May hawak itong itak habang nilalagutan ng hininga ang pinakahuling buhay na tao. Gusto na sanang tumakbo ni Iking, ngunit mas umiral sa kanya ang alamin ang nangyayari dahil labag ito sa gawain ng isang alagad ng simbahan. Maya-maya pa, inayos ng Pangulo ang mga bangkay at isa-isang inilagay sa sako. Ibinuka ang mga bibig at pinuno ng maliit na bato. Sinigurado na lahat ay nalagyan. Pagkatapos ay nag-umpisa na sa pagsasagawa ng ritual. Halos ilang oras itong nagdasal. At nang mabatid ni Iking na matatapos na, minabuti niyang dahan-dahang umalis at baka makita siya ng Pangulo. Buong magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa mga nasaksihan. Sa pagnilay-nilay, minabuti niyang wag ipagsabi kahit kanino ang mga ito dahil wala naman siyang laban sa Pangulo kung sakaling magalit. 4:00 ng umaga nang lumabas ng kwarto si Iking. Dahan-dahang pumunta sa pinagdausan ng ritual ng Pangulo. Ngunit ni isang katawan ay wala siyang naabutan. Hinanap ito sa bawat sulok at nabigla nang dumating ang isang kasamahan. Anong ginagawa mo dyan, Iking? Ayos ka lang ba? May hinahanap ka? Pwede kitang tulungan. Wika nito. Ngumiti na lamang si Iking. Nagpalusot na nagpapahangin lang. Hindi kalaunay pumasok na sila sa loob dahil mag-uumpisa na ang misa. Wala namang kakaibang nangyari sa maghapon. Ngunit hindi pa rin mapakali ang isipan ni Iking. Pagkatapos ng araw na yun ay wala nang kakaibang nararamdaman ng binata. Bukod sa kakaisip kung saan napunta ang mga bangkay. Hanggang sa sumapit ang araw ng Miyerkules. Dala ng kuryosidad. Maghapon niyang sinubaybayan ang galaw ng Pangulo. Bandang 5:00 ng hapon ay lumabas ito ng simbahan at kagad niyang sinundan. Tumagal ng halos 1 oras ang lakaran, kaya medyo kinakabahan na si Iking. Nahinto sa paglalakad ang Pangulo. Nang makarating sa isang napakalawak na patag. Pagkarating ng binata sa lugar ay nakita niya ang mga bangkay na nakaayos sa korteng bilog. Kumagitna ang Pangulo at may mga usal na binanggit. Maya-maya pa, isa-isang tumayo ang mga bangkay na parang bumalik sa buhay. Ngunit halata sa kanilang galaw na wala sa tamang pag-iisip. Pinagmamasdan din ito ng Pangulo habang nakangisi. Dahil natulala si Iking sa mga nangyari, hindi niya napansin na nasa likuran niya ang Pangulo. Bibigyan kita ng 3 araw para lisanin ang lugar. Ngunit kung mamarapatin mong kalabanin ako, ihanda mo ng ialay ang sarili mong katawan. Wika nito. Dahil sa narinig ay tumakbo papuntang simbahan ng binata. Gawa ng labis na takot. Pagkarating ay kaagad nang ibinalot sa supot ang mga damit. Wala nang sinabi pa sa mga kasama kung hindi pasensya at paalam. Sinubukan pa ng mga kasama na pigilan si Iking. Ngunit dumiretso na ito paalis ng simbahan. Hindi man naging madali nung una. Ngunit pinili na lang na bumalik sa dating buhay dahil sa mga nasaksihan sa simbahan. Natuwa naman ang pamilya dahil sa naging desisyon nito. Makalipas lang ang halos 1 linggo. Pumutok ang balita patungkol sa mga naglalakad na bangkay sa lugar. Ayon sa sabi-sabi, muling namamatay ang mga ito sa tuwing nakakakitil ng buhay na tao.
At nang malaman ni Iking ang balita, alam niya sa sarili na ito yung mga bangkay na binuhay ng Pangulo. Dahil sa wala na siyang koneksyon sa simbahan ay pilit itong kinalimutan ni Iking. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin sa pamamerwisyo ang nilalang at nakaabot na sa lugar ni Iking. Pinangalanan ang mga ito bilang amalanhig. Kaakibat ng paniniwala sa Diyos, ang paniniwala din sa mga nilalang. Ngunit hindi lubos na nahanap ni Iking ang sagot kung bakit kinakailangan niyang mapaalis ng simbahan. Sa paglipas ng panahon, napagtanto na baka paniniwala niya lang ang nagkulang. Ngunit magpasaganon pa man, nagpatuloy lang sa normal na buhay si Iking habang malalim pa rin ang tiwala sa Diyos. Sa kanyang pagtanda, patuloy siya sa pagkwento sa mga nilalang na kinikilala bilang amalanhig. Yo, JIP! Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. At muli patuloy tayo mag-comment ng hashtag ang Ninuno Raffle at hashtag Kwentong Bayan Raffle dahil malapit na ang announcement ng winners ng hoodie at oversize shirt. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.